Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At narito na po tayo sa Patok na Negosyo segment ng Entre Pinoy Espesyal, katuwang ang Business as Mission Philippines. At kasama po natin ngayon ang couple na negosyante po, si Sir Nandet o Fernandez Tan at si Ma'am Maureen Tan. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw naman po. Meron po kayong mga babatiin. Magandang umaga po sa manonood nyo, sa mga taga-subaybay at sa members po ng church namin and sa mga family at friends po namin na nanonood at nakasubaybay right now. Ganun din po sa mga ating mga tagapanood at sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo. Sila po ay mula sa Sun Steel Industrial Corporation. Yung mga kasama niyo po sa Sun Steel, batiin niyo rin po. Magandang araw po sa aming mga tapat at masisipag na kasama sa trabaho. Gano'n na po katagal ang inyong business mo? 19 years actually. 19 years na kami po sa negosyo. Bago po yung Sun Steel, meron pa po kayong ibang mga tayong mga negosyo. Empleyado po kami before having this business. Parehas po kaming namamasukan. Ano pong company? Ano pong industry? Actually, before kami nagkaroon ng ganitong maliit na negosyo, nagtrabaho po ako as bank employee before. Ano po? Bank employee po. Bank employee okay. po ako. At nagkaroon po ako ng opportunity na lumabas ng bangko at nagtrabaho as ahente ng Philippine Steel Coating Corporation. Okay. And si Ma'am Maureen? Ako naman po, I graduated late kasi maaga kaming naging mag-asawa. So I pursue my studies at the age of, I graduated at the age of 29. So nagtrabaho po ako sa isang company engaged in supplying business, printing consumable sa mga printing industry sa Philippines, and we supply various materials from ink to papers actually. Okay. So after that, si Fernandez po yung unang nag-resign sa trabaho. When nagkaroon ng opportunity, nag-resign muna siya. And he asked me actually, kasi sabi niya, you need to help me eventually. Sabi ko, how can I help you? Hindi ko alam yung Layo, no? Diba? So opposite, linya mo. he is in construction industry while I'm into printing industry. So what we did then is, sabi niya, the only thing na matuto ka is pumasok ka sa industry namin. And then sabi ko, how? Sabi niya, mamasukan ka bilang ahente rin. So I look for a job na nasa industry niya. Meron siyang kaibigan din. Pero at that time, employed pa rin si Sir Nandet? Opo. Employed pa rin po ako sa Philippine Steel. Okay. Okay. So sabi po niya, eventually nag-resign po siya kasi magiging conflict of interest na. So nag-resign na siya din. So pumasok po ako sa company na nagbebenta ng mga PVC pipe. okay. So I was hired as sales manager din. Ito po ay sa ibang company? Sa ibang company, opo. Nagbebenta kami ng mga PVC pipe, yung mga electrical pipe, sanitary pipe. So, nag-work ako as sales manager noon, actually only for 6 months. Nung bumaba yung papers ko for regularization and he needed me na, sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi niya, halika na. Sabi niya ganun. So, nagpaalam po ako sa boss ko. Actually, ayaw niyang pumayag din. Pero sabi ko, naging honest naman ako, natutulungan ko yung husband ko na. Okay. Very interesting po yung story nyo. Maaga kayong nagsimula bilang mag-asawa. Ilang taon po kayong nagpakasal, nagsama? Sir Nandet? Ano po, nagsama po kami 1995. Ilang taon po kayo noon, sir? Siguro nasa 1995, maybe mga 23. 22. Okay. Si Ma'am Maureen? I am almost 18. Kakadibo mo pa lang. Ba't Yeah. naman ganon, sir? Sa paaga.
Maagang kinuha na. Po. Opo, pwede po bang brief story po? Medyo challenging po siya pero magandang kapulutan ng aral. Yeah. Opo, we rushed things during that time. Pero I was not pregnant. The usual story, hindi ako Yun pregnant. yun, oo. Hindi yun. So, Bakit ganun? I don't know, ma'am. Siguro love matters. I don't know. Buti na lang po, hindi kami pinabiyaan ng Panginoon. Pero I wasn't pregnant that time. I gave birth actually at the age of 20. Oo, pinursu ko pa yung studies ko for the next 2 years after na nagsama kami. Kaya lang, I wasn't able to finish it then kasi nabuntis ako at the age of 20. And then I went back to school, siguro mga 26 na ako. Diba? I work actually na in this printing industry. During that time, ang hirap ng buhay, na-realize ko after giving birth na ang mahal pala ng diaper. Oo, ano palang itong ipinasok ko sa buhay. Opo. And we're quite independent somehow. Though nakatira kami sa parents niya, yung papa niya kasi bought this 10-door apartment kasi 10 po sila eh. Na magkakapatid. And he is the youngest. So, meron kaming isang pinto, everything was paid for, kaya lang yung bakuna at yung diaper ng bata, sino-shoulder namin. So, while he was working sa bangko, ang ginagawa po namin, bank naman, maliit lang yung sahod, di ba? Ang ginagawa niya, pagdating niya sa bahay, mga around 6:30, kasi malapit lang yung branch, papahinga lang siya, at 8 p.m., hihiramin niya yung motorcycle ng kapatid niya, yung tricycle. Yeah. Ilalabas niya po yung motor sa Fifth Avenue, Caloocan. So, every day, namamasada po siya after working sa bangko. That was every day. So, until mga 11 p.m. Tapos, he went back home. Bibigay niya sa akin yung 80 pesos, 100 pesos na nakinikita niya. So, I patiently saving that money kasi pambili namin pambayad namin ng bakuna nung anak namin. So upon realizing that, sabi ko sa kanya, we have to do something. Sabi ko, hindi tayo mabubuhay. Sabi ko sa kanya. So sabi niya, what we will do? Sabi ko, I have to work. Tapos sabi niya, paano ka magtatrabaho, hindi ka pa tapos? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, oo nga no. Sabi ko ganun. And tumingin ako ng newspaper actually. Tinignan ko broadsheet. So syempre yung qualification wala ako. You have to be a 4-year course graduate. Dati kasi, di ba, nasa dyaryo pa para sa mga bata, no? Ngayon kasi online na yung mga job opening. Ngayon, dati nasa dyaryo. Wala din yung qualification. Kasi hindi ka pa graduate ng bachelor's degree. Opo, true. So what I did actually is gumawa ako ng resume and nilagay ko sa resume, I was a graduate. Okay. As a graduate. So, modesty aside, I graduated sa Lututorian ng high school ako. So, nung nag-apply ako, actually hinanap ko pa nga po, sabi ko gusto ko Makati. Ayoko in other city. I want to work sa Makati. Pero saan kayo nakatira? Caloocan. So, LRT? LRT. Okay. So, I was blessed. Somehow, it was a blessing. Though naglay ako, natanggap ako sa trabaho sa Makati. Actually, as sales agent at first. So, when they asked for my transcript of record, sabi ko na wala. And it will took me some time to get another one. Sabi ko sa kanila. So, naniwala naman sila. So, natanggap po ako and I started working. So, after almost 6 months po, kasi syempre, I have that deficiency. Alam ko, hindi ako totoong graduate. So, ginawa ko yung lahat. Ginalingan ko, performance level. Diba talagang ginalingan ko po. So, na-capture ko yung attention ng may-ari. So, he's sending me abroad for training. Tapos what I did after the training, gagawa ako ng report in detail. So yung report na to, ginagawa somehow ng office namin as training manual or as guide. Kasi kung ano yung natutunan ko abroad, i-echo mo. Opo, i-echo ko. So natuwa siya. Tapos siguro po, somewhere sa office, naisip nila na bakit sobrang blockbuster nitong tao na to, something like that. So they did Sino ba to? Yeah, they did this character parang check sa akin. And then they discovered na hindi ako totoong nakagraduate. So I was terribly crying. So nag-resign Anong nangyari po nung na-discover na hindi ka pala graduate? They asked me to gracefully exit the company. Somebody, actually not the boss, but somebody on top of me. So, I filed a resignation letter and then I explained them kung ano yung nangyari. In 2 pages, back-to-back, handwritten during that time. So, after 1 month, my boss kasi then was not in the office nung nag-file ako ng resignation. After a month,
yung executive assistant niya called me. Sabi niya sa akin, the boss wanted to talk to you. So sabi ko, bakit? I don't wanna see him anymore. Natatakot ako, baka he might sue me. So he was telling me, no, he will not sue you kasi hindi ka naman nag-falsify. You didn't submit anything na fake. Sabi niya, you just lie. Sabi niya ganun. So pumunta po ako dun sa meeting ng boss ko, and then the boss told me na parang you did things more than a graduate can do. Sabi niya, I want you to come back. Wow, at least nakita ganyan. niya rin yung effort. Opo. Sabi niya, I want you to come back. Sabi niya, but sabi niya, you will work for me in the morning and find a school na makakapag-aral ka sa gabi. Sabi niya ganon. So, tuwan-tuwa po ako. Sabi niya, where is your husband right now? Sabi ko, he is working. He is in the field kasi salesperson nga po siya that time. Sabi niya, I wanted to meet him. So, sabi ko, bakit? Bakit po? Kasi my boss is single. Wala siyang asawa, wala siyang anak. So sabi niya sa akin, kasi I want to explain to him my intention para hindi siya mag-isip ng anything bad between us. So what he did is he met my husband, he explained everything, and eventually, yun nga po, nakapag-aral ako. So nag-aral ako for 3 years. For 3 years. Actually, ma'am, on my first year, nag-enroll po ako sa Binild, De La Salle College of St. Benilde. On my first year, first sem, binayaran po ng company yung tuition fee ko. Ay, magkano yun? Binild yun eh. Yeah, it's quite a lot actually. Nag-invest talaga sa yung Opo. company. Opo. So after one term, nagkasakit po yung boss. Okay. Nagkasakit yung boss, pumunta siya ng Canada. Mm. So nung releasean ng grade, nag-appoint po siya ng somebody to take over. Mm. So humihingi ako ng budget for my tuition fee. So sabi po nung appointed official niya, sabi niya, meron bang agreement between you and the boss about your tuition fee? Kasi hindi po nagdaan sa payroll or it's a personal money nung boss. Sabi ko, wala. Tapos sabi niya, I can't ask Mr. Tan Right now, kasi nga may sakit. Kasi may sakit siya. Oo. So, umiyak ako. Papunta ako ng school din. After ng office, umiiyak ako. And then, kinukuha ko yung grade ko. I remember this prof of mine sa business math. Sabi ko sa kanya, you know, sir, this will be my first and last term. Sabi niya, why? Sabi ko, kasi the office is financing my tuition fee and my boss is currently sick. Sabi ko, I can ask anything from him right now. So, sabi nung prof ko, how was your grade? Sabi ko, it's good. How good? Sabi niya, I'm Dean's Lister. Sabi ko, how was your GCPA? Sabi ko, it's quite almost 4. Sabi ko, 3.98. Sabi ko, ganun sa mataas kanya. yun sa Lasal. Oo. So sabi niya, okay, sabi niya, are you available this Saturday? Sabi ko, for what? For a test. Sabi niya, sabi ko, for a test, for a what? For a scholarship. Sabi niya ganun. So I took the test and I passed in Lord's grace. Napasa ko yung test. And from there on, nakagraduate po ako under scholarship. So, hindi na ako nag-ask anything from the boss. Praise God. Amen. 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 Praise the Lord. Nakaka-proud naman ang iyong wife, sir. Actually, sa kanya, maganda yung kanyang story about experience, no? Kasi more on academic kasi siya. Mas nag-excel siya dun sa academically, no? Sa akin kasi, school bukol ako, letteran. So, from my first year, ang dami kong binagsak na subjects. Siguro mga 12 units yata o 18. So, dapat, expelled na ako. Di ba? Dahil siguro athlete ako, volleyball player ako ng letteran, siguro napagtsagaan. So, hinabol ko yun. Hinabol ko ng hinabol. Hanggang every summer, nagsasummer ako. Hanggang na-graduate ako ng 4 years, summer din. Okay. So, yun. Salamat sa summer. Salamat sa summer. May summer. Amen. And nagtayo po kayo ng negosyo na by faith. Yes. Amen. It was really all by faith, ma'am. Nung pong naisipan niyang magtayo ng negosyo, ang pera niya sa bangko that time is 60,000. This was 2007. So 60,000. So sabi ko sa kanya, papasukin mo still. Sabi ko, yung 60,000 mo, baka wala pang 200 perasong bakal. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya ganon, basta sabi niya, feeling ko, ito yung para sa atin. Para sa atin. You know, at first, po ako Katoliko. Katoliko po ako nung una. Talagang a Roman Catholic.
Diba? So I was raised as a Catholic. Tsaka yung parents ko talaga is a devoted Catholic. So siya po, Christian. So during the course of time, dun sa relationship namin, pumupunta po ako sa church nila, and there are Wednesday na sinasabi ko sa kanya na I have to go to Baclaran. Sabi ko sa kanya. And I choose middle of the night Win-win kayo. para walang tao. And hindi niya ako matiis. So ang ginagawa po niya is ipagdadrive niya ako going to Baclaran, pero hindi siya papasok sa church, nandun lang siya sa parking. Tapos that's what really touches me. Kasi there's no condemnation, there's no persecution. Diba? And nakita ko po, bakit kaya siya, lahat ng ginagawa niya, binibless ng Lord yung kamay niya. Totoo. When I do things separately na hindi siya kasama, though hindi naman nagiging failure, pero it will need to double an effort sa part ko. Pero parang siya, walang effort, binibless ng Lord yung kamay niya. And sometimes, nairinig ko yung mga panalangin niya. Minsan iniisip ko, kailangan marinig ko yung panalangin. Bakit? Pinapatamaan mo ba ako? Somehow, ganon. And there are days na sinasabi niya na, no, come with me sa church. After that, papakainin kita kahit saan mo gusto. Sabi niya. So yun, sabi niya kasi, para kang baso, basta nandyan ka lang, nagfo-flow yung salita ng Panginoon, mapupuno ka din, and I will wait for that time na mapunuan ka na. So he patiently waited for that time until that time came na hindi na kami separate pumupunta sa iba-ibang church. Amen. Actually, yan yung kwento ng buhay namin, no? Nung nag-start tong business namin, siya rin yung naghanap ng company para sa akin. So sabi ko, kasi nawalan ako ng work dahil nga nag-resign muna ako sa bank before ako naghanap ng work. Kasi sinusupply naman ng parents ko yung mga financial needs namin, katulad mga houses, pagkain, yun lang. Kaya lang, nahihirapan pa rin kami dahil siyempre may mga personal na pangangailangan din naman kami. So, nung nahanap niya yung company na para sa akin, so, mga 1 month, kumikita ako ng basic salary and then commission kasi agent eh. Pagka agent ka, so meron kang commission. Ang commission ko noon before is 300 a month. So, 600 the following month. Malaki po ba yun? Hindi. Maliit. Actually, nung ika-third month, sabi niya, mag-resign ka na dyan. Sabi niya, lumipat ka na ulit ng bangko. Kasi hindi enough yung kinikita mo. Okay. So sabi ko, hindi, masaya ako rito eh. Kasi mas marami akong nakikilalang tao. So nakikipag-usap ako. Ayun, doon na po nag-start na build yung trust yung credibility ko sa tao. Yun. Kasi po ma'am, he's selling the corrugated sheet, yung tinatawag nating mga yero sa mga malalaking hardware sa Metro Manila. So dahil po doon siguro na build yung trust and confidence ng mga business owner na to upon him. Though he is representing Philippine Steel Coating Corporation. So when he finally started the business, yun nga po, ang puhunan namin is 60,000 pesos. I vividly remember merong isang malaking trading company ng steel sa Cubao na binalak naming utangan. So what this company did is pinatawag po kaming dalawa. Una, siya po yung pumunta. Principal's office kayo? Opo, pinatawag po kami. So ang sabi po nung may-ari, no, come here with your wife. Sabi pong ganun. So binalikan niya po ako, pumunta po kami doon. Kasi immediate, hindi na namin pinagpabukas kasi kailangan namin yung materials. So pagdating po naming dalawa doon, ang sabi po nung owner sa amin, sabi niya, I want your full commitment. Sabi niya, pauutangin ko kayo in 60 days. Sabi niya, pero siguraduhin ninyo na mangangako kayo, hindi kayo magpapakasira. Sabi niya sa amin. So, alam niyo po, actually, nasa kotse pa lang kami, papunta kami dun sa company na yon. Pray na kami ng pray na dalawa. Ang pinapanalangin lang po namin, pautangin kami ng 2 weeks.
para makaikot. 2 months pa yung binigay sa Opo, inyo. and yet 60 days po yung pinrovide ng Panginoon. So tuwang-tuwa kami, sabi namin sa kanya, opo sir, hindi po kami kukuha ng hindi namin kailangan. Hindi kami mag-stock. What we will get is enough lang po yung kaya naming ibenta. So like how much po yung pinahiram? Actually, ang first transaction po namin sa kanya, nasa 300,000 worth ng bakal. 'Di ba? So, ganun po. Alam niyo, ma'am, I remember, siguro on our first year of business, meron kasi akong kaklase sa Binild. Kasi mate ko siya, nakilala siya. Kasi po yung parents nitong classmate ko na to is a big steel trading company sa Bloomingtreet. So yung kaklase ko po natawag sa akin, Ate Mau. Kasi I am the eldest dun Sa sa school. sa school, di ba? Ate Mau. So Ate Mau, anong assignment? Ate Mau, magkagrupo tayo. Ha? Ate Mau, ganito tayo. So Ate Mau, you know yung husband mo, kilala ng mommy ko. Oo nga, ahente siya, ganun. So kumukuha po kami dito sa kumpanya na to. Siguro nung nalaman nila na kami yung kumpanya na yon, somehow po, kasi ma'am, dati dinadala ko yung cash. Hindi makakargahan yung truck namin pag walang cash. Actually, ayaw nilang i-honor yung check namin kasi we are a nobody. Di po ba? And that time, 3 days pa ang clearing. That was 2008. Oo nga, ang tagal pa. 3 days. Unlike ngayon, the following day, cleared na yan. Di po ba? So, ayaw nila yung check namin kasi we don't have that much credibility that time. So, cash yung dinadala ko. Until dumating yung time, siguro na awa, pwede na yung check namin. So, I remember one time, nag-holiday po kasi 3 days. So, dapat ipapasok nila yung check ko ng Monday. Lagi po yung merong kabanggang check, yung bayad ng customer sa amin. So, ganun lang yung paikot-ikot namin. We don't have that much na PC ba, yung tinatawag sa negosyo, mahaba yung PC, malalim ang balon. Sa amin po, mababaw ang balon. Actually, walang balon. Diba? During that time. So, ang nangyari po, nagkaroon ng holiday, dineclare, parang nagkaroon ng holiday, so hindi magtutugma yung cheque. So tumawag po ako dun sa supplier, sabi ko dun sa kausap namin, ma'am, baka pwede i-delay mo lang ng 1 day yung pasok para yung pondo niya mauna. Di sabi naman nung kausap ko, yes, we can do that. Pagdating ng Monday, tumatawag yung bangko. The-if ako, kulang yung pondo ko. At that time, pwede mo pang habulin eh. So binigyan kami until lunchtime para habulin at pondohan yung cheque. So umiiyak ako. Sabi ko, tumawag po ako dun sa supplier, you committed to me. Sabi kong ganun na hindi mo ipapasok. Sabi ko, alam mo ba, yan na lang ang pinapangalagaan naming mag-asawa, yung pangalan namin. Hindi ako pwedeng magkaroon ng record na bounce check sa bangko. Ayaw ko. Sabi kong ganun. Sabi niya, ma'am, hindi ko naman na mababawi. Nasa clearing na raw, sabi po ng supplier. Alam mo ma'am, hiningi ko po yung may-ari, yung babaeng may-ari. Pinaliwanag ko sa kanya, alam mo ma'am, ganito, ganyan. The way I told you the story, sabi nung may-ari, huwag ka na umiyak, iha. Punta ka dito, bibigyan kita ng cash, i-deposit mo sa bangko. Tapos, ibalik mo na lang sa akin. Grabe yung tiwala. Sabi niya pong ganon. Tapos di umiiyak po ako. Actually, ma'am, that time, kasi po yung mga bata, yung mga anak namin, or yung anak namin, dalawa na po yung anak namin that time, kapag ka po may nagbibigay ng any monetary gift sa kanila, hindi ko ginagalaw, iniipon ko on a separate bank. So that time, medyo enough yung naipon ko, yun po yung pinangtakip ko. Sa mga bata. Opo, yung pera ng mga bata. So somehow sabi ko sa kanya, ma'am, hindi na kasi ginamit ko po yung pera ng anak ko pang takip sa bangko. Winidraw ko po muna yung maliit na naka-time deposit. Even though nag-pay ako ng penalty para lang po hindi ako mapahiya sa inyo. So after nun, binigyan na nila kami ng 30 days na terms. Opo. So lahat po, yung talaga ma'am, ang paghihirap namin nung nag-uumpisa, mahirap po. And nagtataka ako, mami, kasi mabibilang mo lang sa isang daliri ng kamay mo ang kliyente namin nung nag-uumpisa kami. And yet, it was so sustainable and enough for us. Diba? Hindi ko po ma-imagine na paano kami nagkaroon ng negosyo dito sa 5 kliyente na to na if you will ask me who are they belong to top 5 developers sa Pilipinas. So hindi ko rin po alam paano nga kami nakapasok. Ito lang kami, ang liit-liit po namin. Actually, ma'am, one time, in this big developer, wala kasi kaming, ang driver po namin iisa, ang pahinanti namin dadalawa. So there are times, syempre ma'am, very opportunistic kami kasi nga we are deficient of everything. Pag sinabing meron ka nito, kahit wala po, ang sinasabi ko meron. Opo, pagka po sinabi, marunong ka ng ganito, kahit hindi po ako marunong, ang sinasabi namin,
marunong kami. So one time po, walang driver, walang pahinante, meron pong nirarush na mga welding rod. So wala kaming choice, siya po yung magdi-deliver, wala siyang kasama. Siguro po 50 boxes ng welding rod and a box is weighing 25 kilos. 20 At kilos. 20 kilos per box. So times 50, imagine nyo po siya yung magdi-deliver. So pagdating po niya dun sa customer, punta po siya sa bodega. Sabi niya sa warehouse man, sir, saan po ba ibababa? To pinakikita niya yung resibo. Sabi sa kanya, dito sa loob, pakibaba nyo na lang. So nagtataka po siguro yung bodegero kasi siya lang mag-isa. Tagal eh. Ang tagal. Siyempre, dalawa-dalawa lang po yung buhat niya. Pawis na pawis siya. Hanggang sa 20 kilos ang isa. Opo, sa 50 50 boxes. bucks. Oh. So, opo. So sabi pong ganun nung kalahatian na sabi ng bodegero sa kanya, wala ka bang kartilya? So sabi niya, wala sir. O sige, ito hiramin mo. Pinahiram po siya ng kartilya. So natapos na po niya, pumunta uli siya dun sa warehouse man. Sabi po niya sa warehouse man, sir, saan po ba nagpapa-counter? Bakit? Magpapa-counter po ako. At saka sir, after po magpa-counter, maniningil din kasi ako. Saan po ba yung collection? Sabi po nung warehouse man sa kanya, hulaan ko, siguro boss mo Chinese. Tapos sabi, pawis na pawis mo siya. Sabi po nung sabi niya, bakit sir? Kuripot biruin mo, driver ka na, pahinante pa. Ngayong collector pa, all in one. Grabe, yung boss mo Chinese yan, ano. So tawa siya ng tawa. Sabi po niya, opo, Chinese, Filipino-Chinese. Siya po yung boss di ba? So yung mga kwento pong ganon na ikukwento na ipapasa ng mga tao sa baba hanggang sa top management. So they are priority. Pina-priority po nila kami. Sometimes po, tumatawag sa akin. Nagkaroon po ako ng kaklase na apo ni Roberto Ongpin. So that time ginagawa po ang Balisin Island Resort. So, naging kaklase ko po ito sa Ateneo Graduate School of Business. So, kasitmate ko din po siya. Dahil doon, nabigyan kami ng opportunity na mag-quote-quote lang nung una. So, alam po niya yung hirap ko, kinukwento ko sa kanya. So, naging easy yung process ng quotation. Sinasabi niya, Maureen, kaya mo ba to? Diba? Pag sinabi kong oo, kaya ko. Diba? In-order niya po sa amin. And that also give us a gateway towards sa negosyo now. na ito. Opo. And we praise God for how the Lord had helped you no sa inyo pong negosyo. And Sir Nandet, ang haba na po ng nilakad ng inyong business. And nais po din namin malaman paano po kayo nagiging good steward sa inyo pong pagnenegosyo, kung paano tinataas po ninyo ang Lord as the overall director of your business? Actually, sa pag-explain ko pa lang sa mga employee natin, sinasabi ko sa kanila na hindi ako, kundi ang Panginoon ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Miski sa anak ko, sa wife ko, lagi kong sinasabi sa kanila na second lang kayo Ang first natin is the Lord. So yung pagbigay sa akin ng stewardship ng Lord sa akin, kailangan din natin ibigay din pabalik sa Lord kung ano yung pinagkatiwala niya sa atin. Diba? Ang sabi nga, Jehovah gives, Jehovah takes away. So anything na meron ka at pag hindi mo yan pinangalagaan, kukunin din ng Panginoon yan sa iyo. Kaya nga, meron din sa verse na kung meron ka, bibigyan ka lalo ng Panginoon kasi you are a good steward diba? Pero kung hindi ka, tamad ka, kukunin ng Panginoon, ibibigay doon sa marami. Diba? Ganon din yung sinasabi ko sa mga employee natin na ako, an example ko rin na ako, before ganyan, empleyado, kargador, di ba? Pero time will come in God's perfect time, mapagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon. And kailangan din natin ibigay sa Panginoon kung ano yung para sa Kanya. Amen. At kayo Amen. po ay bahagi ng Business as Mission Philippines. Apo. And ano po yung mga principle po na napapractice po ninyo sa inyong pagnenegosyo? Actually, ang sabi ko, kung ano yung ginagawa, kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. So, kailangan natin magkaroon ng prinsipyo na hindi rin tayo dapat mang-arkabyado ng ating kapwa. Kailangan din natin
ibigay what is due for them para maibalik din naman nila yung para din sa atin. So, kailangan maging transparent din tayo sa kanila. No? Although, minsan, nagkakaroon tayo ng deliveries na late, di ba? So, kailangan din natin ma-cope up, no, yung ating obligation sa mga customers natin. Yan. Ma'am Maureen, nung bago pa lang kayo sa Faith, sabi niyo, ano bang meron siya na bakit, kay Kuya Nandet na, ano bang meron siya bakit lahat ng pinapanalangin niya, lahat ng gawa ng kamay niya, pinagpapala. And now na yung pinagdaanan po ninyo sa buhay, all of these things, naglakip-lakip, lahat po yun, ang resulta ay pagpapala. Ano po ang sikreto po ng inyong negosyo na marami po yung mga nagtitiwala po sa inyo? Actually, ma'am, alam mo, kami, naniniwala kami na seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Talagang yan po yung pinanghahawakan namin. And we do things, everything in prayer. Noon po nagtataka ko, lagi niyang sinasabi, basta manalangin ka, ano bang gagawin natin? Yung simple, parang ano bang pupuntahan mong daan na hindi traffic, left or right? Sabi niya, basta mag-pray ka. So nagagalit po ako sa kanya, paano ko nga malalaman yung sagot? Kailangan ko yung sagot ngayon. Diba sabi niya, basta mag-pray ka. So palaisipan po yun sa akin hanggang nung kalagitnaan ng negosyo na kailangan mong magdesisyon. So paano mo malalaman na ito yung gusto ng Panginoon? And then I realized na everything you do in prayer, hindi ka pababayaan ng Lord, yun yung kagustuhan niya. Kaya po, minsan sabi sa amin, diba, yung pagiging sober ng mind natin, napaka-importante. Diba? Noon po, mabilis ako ma-excite, mabilis ako somehow magalit or mag-react. Pero I learn yung pagiging sober ng mind natin, napaka-importante. Kasi that is the time na yung titigil ka lang sandali, even for seconds, asking the Lord or calling His name. Napaka-importante. It will make a big difference. Diba? Marami pong opportunity na dumating sa buhay namin na we turn our back on them. Bakit? Kasi mako-compromise po kung ano yung pinanghahawakan namin. Alam namin na anytime, pwedeng kunin ng Lord lahat sa amin. Actually, I remember nung nag-start po kami, nangungupahan kami, mami. Nangungupahan kami. So, meron kasing small group meeting sa amin sa church. So, hindi namin madala sa bahay namin kasi nahihiya kami. Kasi wala kaming proper sofa set to make them sit down. Kasi po yung bahay namin, isang kwarto lang, it's almost 30 square meter, nandun na lahat. Nandun yung higaan, nandun yung kainan, nandun yung everything. So pagka po nagmi-meeting, hindi namin mapresenta yung bahay. So I remember, ma'am, nagpray ako. Sabi ko, Lord, sana bigyan mo man lang ako ng decent apartment, yung may sala, para makapag-accommodate ako ng Bible study sa bahay namin. And then, ma'am, looking back, more than that pa yung binigay ng Panginoon. Praise God. Sir Nandet, message of encouragement po ninyo sa mga negosyanteng Pilipino, sa mga negosyante na naniniwala at nananampalataya sa kakayahan ng Panginoon. Sa mga nagnanais na magkaroon ng negosyo, no? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa at lagi lang kayo magte-turn kay Lord, no? Ang lahat ng bagay, no, iaayos niya according to Him, not according to man. Diba? Pagka sa atin, sigurado, failure. Pagka tayo naman, kasama natin ang Panginoon, pagka nag-fail tayo, napakagaan. No? Hindi tayo mahihirapan. Pero pagka in our strength, no, in our labor, no, sigurado, madidepress ka na. Puro failures, diba? So, mag-ask tayo sa Panginoon, mag-pray lang tayo ng intimate sa Kanya, and then, ibibigay niya yung para sa atin. Yung best, alam niya yung best para sa atin. Diba? Amen. Amen. Yan po ang ating mga nakasama, ang mag-asawang Ma'am Maureen at Sir Fernandez Tan. Yan si Sir Nandet mula po sa Sun Steel Industrial Corporation. Sila po rin ay kabahagi ng Business as Mission Philippines, mga grupo ng mga negosyante na nagtataas ng kanilang mga gawa alang-alang sa kaluwalhatian ng Panginoon. At dito na po nagtatapos ang programang Entrepinoy Especial
Espesyal. Marami pong salamat, Ma'am Maureen, Thank you. Sir Thank you po. Nandet. Thank you po mga kaagapay. Thank you rin sa ating team, si Benji Mosura, si Angelica Kalayag, si Jello Lazaro, at si Nicole Patricia Estoy. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal.